Sa nakaraan, natapos tayo kung saan nakaamoy ng pamilyar na amoy si Yao, dahilan upang makuha nito ang kanyang atensyon. Agad na nga niyang pinuntahan ito at nakita ang tindahan ng pork pastry. Matapos makarating sa tindahan, napapikit si Yao habang sinasabi niyang hindi muna dapat isipin ang tungkol sa pagkain dahil may mahalagang gawain pa siya kaya sila pumunta sa lugar na iyon. Ngunit napatigil siya sa pagsasalita ng isang matandang babae ang nasa harapan ni Yao at mukhang sumakit na ang tuhod nito sa paglalakad. Kaya agad niyang inalalayan ito at tinanong kung maayos lamang siya. Nagsalita ang matanda at sinabi kay Yao na isa na siyang mahinang matanda na walang silbi. Sumagot si Yao at sinabi niyang huwag sabihin iyon ng matanda at huwag mag-alala dahil tutulungan niya nito. Nagtanong ang matanda kung sino si Yao, dahil hindi naman sila magkakakilala, kaya bakit siya nito tutulungan. Tanong pa niya kung gusto lamang ba ni Yao na kuhanan siya ng pera. Sumagot si Yao at sinabi nitong huwag masamain ng matanda ang kanyang pagtulong at bilang isa sa mga kabataan, tungkulin nilang tumulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, inalalayan ni Yao ang matanda na tumayo. Nagpasalamat naman ang matanda sa kabaitan ni Yao. Nagtanong muli si Yao kung maayos na ba ang pakiramdam ng matanda. Nagsalita ang matanda at sinabi nitong ang kanyang walang kwentang manugang ay binibigyan siya ng mga tira-tirang pagkain at pinipilit siyang matulog sa kalsada kahit alam nito na siya ay mahinang matanda na may problema na sa paglalakad. Pinipilit pa rin siya nitong mamuhay mag-isa sa kalsada at gusto na talagang nitong mamatay siya. Matapos marinig ni Yao ang kwento ng matanda, sigaw niyang sinabi na isang demonyo ang taong iyon at hindi siya makapaniwala na umiiral pa ang ganong klase ng tao sa mundong iyon. Dagdag pa ni Yao na samahan siya ng matanda na bumalik sa sarili nitong bahay upang turuan ng leksyon ang walang kwentang tao na iyon. Natatakot na sumagot ang matanda at sinabi nitong hindi na siya maaaring bumalik doon dahil ang tao na iyon ay kilalang matalino, mabangis, at walang kinakatakutan kaya natatakot siya na baka mapahamak lamang si Yao. Agad pinakalma ni Yao ang matanda at sinabi nitong huwag mag-alala dahil may sandata siya kaya hindi siya masasaktan nito. Sa sinabi ni Yao, agad kumalma ang matanda at sinabi nitong kung maayos lamang ba kay Yao na tulungan siya nito. Dagdag pa nito na hindi niya akalain na may isang gaya pa ni Yao, isang magandang babae na may mabuting puso. Sumagot si Yao na walang dapat ipagpasalamat ang matanda dahil ito ay kanyang tungkulin. Kaya pumunta na sila upang maturuan ng leksyon ang tao na iyon. Habang papaalis sila, ang ating bida naman na sumusunod sa kanilang likuran, nagsabi itong ang matandang umiiyak ay isa sa mga karaniwang mapagkunwaring tao at mukhang nahulog na nga sa bitag si Yao. Makaraan ang ilang sandali, makikita naman ang isang bahay kung saan may dalawang tao sa labas nito. Kasabay nito, isang malakas na katok ang maririnig at nagsasabing buksan ang pinto. Isang babae ang sumigaw mula sa loob ng bahay, galit na sinasabi kung gusto ba nilang patayin siya sa lakas ng katok nila sa pinto. Ngunit pasiga na nagsalita si Yao at sinabi nitong isa itong masamang babae kaya ngayong gabi, bibigyan niya ng hustisya ang matandang babae. Napaisip ang babae at nasabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi naman niya kilala ang matandang babae na iyon at bakit alam din nito ang code na ginagamit nila. Nagsalita naman siya at tinanong nito na kung sino sila at bakit nila siya pinagbibintangan. Habang ang matandang babae ay nagbibigay ng senyales, inilabas ni Yao ang kanyang espada at sinabi na maging magalang ang babae sa pagsasalita. Ngunit hindi pinansin ng babae. At nagmayabang pa na, sinabing kung gusto siyang patayin ni Yao, siguraduhin niyang mapuputol ang kanyang ulo. Ngunit maririnig naman ang sigaw na kung ayaw nilang matulog ay magpatuloy sila at huwag mag-ingay. Isa namang lalaki ang lumabas mula sa bahay at humingi ng paumanhin sa ingay. At pinakiusapan din niya na pumasok na lamang sa loob ng bahay upang hindi makaabala. Maging ang matandang babae ay pinakiusapan na din si Yao na pumasok sa loob.
Agad naman na sumang-ayon si Yao at sinabi na papalampasan niya ito dahil hindi naman siya nananakot sa mga tao. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ang lalaki ay palingalinga, tinitingnan kung may nakakita ba sa kanila. Mapapansin naman si Yao sa taas ng isang gusali, binalutan ng kanyang aura ang katawan upang maitago ang kanyang presensya. Sa kanyang pag-iisip, napansin niyang may malakas na cultivator na nasa antas ng blackface malapit sa kanila. Napansin din niya na ang maliit na village na iyon ay puno ng malalakas na cultivators, pati ang maliit na gang na iyon ay may malakas na cultivator. Paglipat sa loob ng bahay, akmang naman tatayo si Yao ngunit agad niyang naramdaman na unti-unti siyang nauubusan ng lakas. Pumasok naman sa kanyang isip ang sinabi ng ating bida na kung sila ay paunti-unting nauubusan ng lakas, huwag nang mag-isip pa at gamitin na lamang ang natitirang lakas upang tumakbo, at kung hindi, kamatayan na ang kanilang sasapitan. Dahil sila ay nakainom ng gamot na unti-unting nagpapawala ng lakas. Habang mag-isa sa loob, akmang aalis na si Yao ngunit isang lalaki ang pumihil sa kanya, tinanong kung saan siya pupunta. Makikita naman ang pagkabasag ang bintana at si Yao ay tumatakbo, at mukhang unti-unti na din siyang nauubusan ng lakas. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo at tatlong lalaki ang hamarang sa kanya. Sinabi ng isa na hulihin nila ng buhay si Yao. Agad na inilabas ni Yao ang kanyang sandata at walang alinlangan, inatake ang lalaki sa harapan. Sinabi niya na umalis ito sa kanyang daraanan. Makikita naman ang takot sa mukha ng lalaki na inatake ni Yao, nagtatanong din ito kung bakit may lakas pa si Yao kahit napainom na nila ng gamot. Isa sa mga cultivator na may hawak na sandata ang nagsabi sa kanyang mga kasamahan na lumayo dahil may lakas pa si Yao. Tinawag ng isa sa mga hanggal na boss go ang lalaking may hawak na espada. Habang si Yao, halos wala ng lakas, nagsabi sa kanyang isip na hanggat mapaslang lang niya sila, makakaligtas siya. Agad niyang inatake ang hanggal gamit ang teknik na White Rainbow and Purple Lightning. Ngunit mabilis na naiwasan ito ng hanggal na ikinagulat ni Yao. Matapos maiwasan, ginamit ng hanggal ang pagkakataon upang atakihin si Yao sa tiyan gamit ang hawakan ng espada, dahilan upang lalo itong manghina at maupo na lamang sa kanyang kinatatayuan. Napaisip naman si Yao, at nasabi niya na gusto lamang niyang tumulong, ngunit bakit siya humantong sa ganito? Habang ang ating bida naman ay lumabas ang notification sa kanyang harapan, nagsasaad ng kanyang pamimilian. Option 1, puntahan ang mga hanggal at paslangin sila ng walang pag-aalinlangan, makakatanggap ng reward na ear piercing na nasa antas ng middle level of blackface. Option 2, puntahan ang mga sundalo at sabihin ang tungkol sa mga hanggal, makakakuha ng reward na steel spears na nasa antas ng middle level of yellow face. Option 3, kuhanin si Yao nang hindi sinasaktan ang kahit sino, makakakuha ng reward na dagdag 1 punto sa random basic stat point. Sa kanyang pag-iisip, bagamat mukhang madali ang option 3, nararamdaman niyang mahirap ito para sa kanya gayong ang lalaki ay nasa antas ng blackface, ngunit gagawan niya ito ng ibang paraan. Mga master, bakit parang ang pangit ng galawan ng ating bida, pansin niyo ba? Maganda. Sana kung pinapakita din niya minsan yung malahalimaw niyang lakas. Agad naman na may kinuha ang ating bida na isang bagay mula sa kanyang storage ring. Kasabay nun, mabilis siyang nawala sa kanyang pwesto. Bumalik naman kung saan makikita ang mga hanggal na nagsasabing ang kanilang boss, si Gu, ay talagang malakas, na walang kahirap-hirap lang nitong napabagsak si Yao. Habang ang isa naman ay sinasabing gusto niyang maging malakas kagaya ng kanilang boss. Ang boss ng mga hanggal naman ay may pagmamalaki sa kanyang lakas, sinasabi na walang kwenta ang babae na iyon. Kasabay ng kanyang pagmamalaki, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na tauhan si Yao. Agad itong sinunod ng kanyang tauhan at habang tumatawa, sinabi kay Yao na ngayon ay wala na siyang kawala. Si Yao naman, na wala ng lakas,
ay napasigaw na lamang ng tulong, habang makikita ang mga luha sa kanyang mata. Ngunit isang malakas na pagsabog ang naganap kung nasaan si Yao. Ang hanggal na malapit dito ay nasabi na lamang kung anong nangyayari. Habang ang hanggal naman nilang boss, na tumutulo ang pawis sa mukha, ay napasabi na lamang sa kanyang pag-iisip kung bakit hindi niya mahugat ang kanyang espada. Matapos iyon, agad naman siyang nagsalita at sinabi niyang siya si Guluoching, ang leader ng Yellow Gang. Kaya sana ay pagbigyan sila kung maling tao ang kanilang ginalit. Ngunit wala naman siyang natanggap na sagot mula sa ating bida. Maya-maya, nagsalita ang tauhan ng hanggal at sinabi nitong nawawala na ang babae. Dagdag pa ng isa na kung maayos lamang ba ang kanilang boss. Ngunit galit lamang naman na nagsalita ang hanggal at sinabi nitong tumigil na sila at kung hindi ba nila naiintindihan ang kanilang sitwasyon, na kung saan nagalit nila ang isang tao na hindi nila dapat galitin. At magpasalamat na lamang sila dahil hindi sila pinatay ng malakas na eksperto na iyon, dahil sinisiguro niya na lahat sila ay hindi makakaligtas dito. At matapos nito, sinabi niya sa matandang babae na huwag muna itong lumabas ng ilang araw at aalamin niya muna kung sinong eksperto ang pumunta sa kanilang lugar upang iligtas ang babae. Ang matandang babae naman, nang malaman na may isang malakas na eksperto ang nagbabantay sa babae, ay nanlambot na lamang dahilan para mapabagsak ito sa lupa. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang ating bida na buhat-buhat si Yao, habang nasabi naman niya sa kanyang pag-iisip kung iniligtas ba siya ng tinatawag niyang duwag. Kasabay nun, tinawag niya ang pangalan ng ating bida. Ngunit pinatigil naman siya ng ating bida at sinabi din niyang huwag muna umimik ito at magpahinga na muna siya. Bibigyan na lamang niya siya ng gamot kapag ligtas na silang nakaalis sa lugar na iyon. Napangiti naman si Yao at nasabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi sana siya malalagay sa ganang sitwasyon kung nakinig lamang siya sa ating bida. Kasabay nun, habang unti-unting napapapikit siya, humingi siya ng tawad sa ating bida. Makaraan naman ang ilang sandali, maririnig ang biglang paggising ni Yao. Agad naman itong inalalayan ni Zion at sinabi niyang wag nang matakot si Yao dahil ligtas na siya ngayon. Paiyak naman na yamakap si Yao kay Zion habang pinapatigil naman ni Zion ang pag-iyak ni Yao. Makikita naman ang biglang pagpasok ng ating bida sa silid, kasabay na tinanong din niya kung gising na ba si Yao. Agad naman na sumagot si Zion at sinabi na kakagising lamang din nito. Agad naman na umupo ang ating bida sa higaan, kasabay din na sinabi ni Jiang na iaabot nito ang kanyang kamay. Agad naman na inaabot ni Yao ang kamay niya habang namumula. Nasabi din niya sa kanyang pag-iisip na isa talaga siyang walang kwenta dahil hindi niya agad nakita ang kagwapuhan ng ating bida. Matapos naman na masuri ng ating bida na walang lason sa katawan ni Yao, agad naman niyang inabot ang isang pil at sinabi pa ng ating bida na inumin nito ang purifying pill at sa loob ng 4 na oras, maibabalik na ni Yao ng lubos ang lakas niya. Habang namumula pa rin, nagpasalamat naman si Yao sa ating bida. Kasabay nun, humingi din siya ng tawad sa kanya dahil hindi niya inilagay sa kanyang puso ang mga utos niya, bagkus puro masasakit na salita pa ang sinabi niya sa ating bida. Sa mga sinabi ni Yao, bigla namang paglitaw ng notification sa harapan ng ating bida. Makikita din dito ang pamimilian ng ating bida. Ayon sa option 1, sabihin nito kay Yao na wag nitong seryosohin ang mga bagay na iyon, makakatanggap ng reward na marvelous dodging skill na nasa antas ng low level of Earth Phase. Ayon naman sa option 2, nakasaad dito na sabihin ng ating bida kay Yao na magandang marinig na ngayon alam na niya ang kanyang mali at ipagmalaki din ng ating bida na isa siyang napakabait na tao. Makakatanggap ng reward na Liuren Collection na nasa antas ng high level of Blackface. Option 3, nakalagay dito na sabihin lamang ng ating bida na walang dapat na ikahingi ng tawad si Yao at kung bakit di niya naisip na natatakot siya sa mga oras na iyon.
Ang gusto lamang ng ating bida ay matuto ito ng leksyon sa mga ay desisyon niya kaya hindi din niya ito pinigilan sa pag-alis nito. Makakakuha ng gantimpala na dagdag na 1 punto sa random basic stat. Matapos naman na malaman ng ating bida ang kanyang pamimilian, nasabi niya, malupit talaga ang system na meron siya. Matapos naman iyon, agad na sinabi ng ating bida ang nakalagay sa option 3. Matapos naman na sabihin ito ng ating bida, makikita naman ang pagkabigla ni Yao dito. Matapos naman iyon, tumayo na ang ating bida at bago pa man siya umalis, sinabi niyang inumin nito ang pill at magpahinga ito ng 4 na oras. Matapos naman na makaalis ang ating bida, sinabi naman ni Yao kay Zion kung isa ba siyang walang kwentang tao. Agad naman na sumagot si Zion na wag itong isipin ni Yao dahil nandoon siya at mahal niya ito. Napaiyak naman muli si Yao at nasabi niyang tama ang ating bida, na talagang mapanganib sa labas. Gusto lang naman niya na tumulong sa iba, ngunit ang kapalit na isusukli nila sa kanya ay ang saktan pa siya. Agad naman na pinatigil na ito ni Zion kasabay na iniabot ang tubig. Sinabi din niyang inumin na nito ang pill na ibinigay ng ating bida. Matapos naman na mainom ni Yao ang pill, nasabi niyang ang pill na iyon ay mabango at mas naging mabuti na ang kanyang pakiramdam ngayon. Sinabi naman ni Zion na kung ganoon, matulog na muna ito at nandoon lamang siya at babantayan niya ito. Habang nakahiga naman, nasabi ni Yao na ang lakas ng ating bida ay nasa Earth Phase, dahil ang lakas ng cultivator na humuli sa kanya ay nasa antas ng Black Phase. Ngunit madali lamang siyang nakuha ng ating bida sa kami hanggal na iyon. Ang gulo ng antas ng level dito, mga master. Pero ipapaliwanag na lamang natin yan sa mga susunod na video. Sumagot naman si Zion at sinabi niyang kaya pala kayang gawin ng ating bida ang lahat at talagang misteryoso ang ating bida, ayon kay Zion. At bago pa man makatulog si Yao, nasabi pa nito na isang malakas na tao ang ating bida. Makalipas naman ang buong gabi, makikita naman ang pagsapit ng umaga. Lumipat naman sa silid kung nasaan ang ating bida at sila Zion. Sinabi naman ng ating bida kung maayos na ba ang kanilang pakiramdam. Agad naman na sumagot si Yao na maayos na ito ngayon dahil ang pill na nainom niya ay mabilis na naibalik ang kanyang lakas. Agad naman na sinabi ng ating bida na lumabas na sila. Habang papaalis naman ang grupo ng ating bida, nakasalubong naman nila ang isang tao na nagmamadali. Agad naman itong binati ng bantay habang tinawag niyang Mr. Shen. Galit naman itong nagsalita at sinabi nitong alam na niya ang kanyang pinunta doon, kaya kung hindi ito susunod sa pinag-uusapan nila, alam na nito ang magiging kahihinatnan. At mabilis din nitong tinanong kung mayroon bang taong nagbayad ng silid na may kakaibang init ng ulo. Agad naman itong sinagot ng tagabantay at sinabi niyang 6 na tao lamang ang nagbayad ng silid doon at ang 5 dito ay lahat nakasuot ng mga sombrero at kakaalis lamang din nito. Sinabi naman ng lalaki na sabihin nito kung ano ang mga mukha nito. Nasabi naman ng bantay na masyadong kakaiba dahil hindi niya matandaan ang mga mukha nito. Napaisip naman ang lalaki kung gumamit ba ng array ang mga ito upang itago ang kanilang presensya. Kasabay nun, tinanong muli niya kung ano ba ang mga naalala niya sa mga tao na iyon. Isipin din ito ng maayos ng bantay, dahil kung hindi, mamamatay na siya. Agad naman na naalala ng bantay ang 5 cents na binigay ng ating bida bilang tip sa kanya. Kaya agad niyang ipinakita ito sa lalaki. Agad naman itong hiningi ng lalaki upang tingnan. At ipinakita na nga niya ito sa lalaki. Mga master, nagtataka lang ako. Di ba 5 cents lang yun, bakit 6 na? Agad naman na sinabi ng lalaki kung sigurado ba ito na iyon ang ibinigay sa kanya. Sinabi naman ng bantay na sigurado siya dito dahil ito mismo ang iniabot ng kakaibang lalaki na iyon. Agad naman na kinuha ng lalaki ang isa sa mga ito at nasabi niya sa kanyang pag-iisip na ang salapi na iyon ay Duangping Rui Siang, ang currency ng Huainan area.
Matapos nun, lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang grupo ng ating bida sa malapit sa isang lawa. Nagsalita naman si Zion habang hawak ang isang mapa at nasabi niyang sinundan naman nila ang tamang daan, kaya't hindi nila alam kung bakit wala sila sa tamang lokasyon ng kanilang dapat puntahan. Lumapit naman si Yao upang tingnan din ang mapa na kanilang dala. Ngunit hindi naman siya nakapagsalita dahil hindi din niya maintindihan ang mapa. Agad naman na lumingon si Yao sa tatlong kambal, ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad naman na nagsalita ang tatlo at sinabi nila na huwag silang tingnan ni Yao dahil wala din silang alam. Dagdag pa ng isa, na sa buong buhay nila, hindi pa sila nakakita ng mapa at hindi din nila alam kung paano ito sundan. Si Yao naman na walang maaasahan sa tatlo ay ibinaling ang tingin sa ating bida na umiinom muli ng tsaa. Ngunit naalala naman niya ang sinabi ng ating bida bago sila magsimula ng maglakbay. Sinabi nito na sila ang bahala sa pagtingin sa mapa sa buong paglalakbay nila, kaya't dapat nilang intindihin ito dahil ito ay isa lamang na basic skill. Kaya tinanong na lamang niya ang tatlo kung kakausapin nila ang ating bida. Ngunit sumagot lamang naman ang mga ito na kung sino ba dapat ang kumausap sa ating bida. Sinabi naman ng isa na ayaw niyang subukan dahil ayaw niyang mapag-alitan. Dagdag pa ng tatlo, sabay-sabay na sinabi na sila na din ang nagtanong ng maraming beses tungkol sa kanilang dinaraanan kanina. Agad naman na nagpresente si Zion na kausapin ang ating bida. Hindi naman pumayag si Yao sa mungkahi ni Zion dahil ayaw daw niyang mapag-alitan si Zion ng ating bida. Ngunit si Zion naman gustong-gusto pinapagalitan ng ating bida ay sinabi nitong, "Huwag mag-alala, ito dahil gusto din niyang matuto sa mga bagay-bagay at ang mapag-alitan ay hindi isang malaking problema." Ngunit sa kanyang pag-iisip, naman ay excited na siyang mapag-alitan ng ating bida. Habang hinihiling pa niya na sana ay pag-alitan siya ng ating bida. Pipigilan pa sana ito ni Yao, ngunit wala na din siyang nagawa matapos ang sabihin ni Zion na nakapagdesisyon na siya, kaya hintayin na lamang nila siya doon. Habang naglalakad naman papalapit sa ating bida si Zion, nasabi naman ng tatlo na si Zion ay isang mabuting babae. Matapos naman na nakalapit si Zion, tinawag naman niya ang ating bida upang kuhanin ang atensyon nito. Agad naman na nagsalita si Jiang at sinabi niya na kung hindi ba ulit alam nito ang tamang daan. Sumagot naman si Zion at sinabi niya na ang hirap basahin ng mapa at hindi nila makita ang daan. Nagsalita naman si Jiang at sinabi niya na ang pinakamagandang paraan para mabilis na mabasa ang isang mapa ay dapat marunong kang gumawa ng isang mapa. May pagtataka naman na nasabi ni Zion kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na kung alam ng isang tao kung paano ginawa ang isang mapa, mabilis lamang niya itong mababasa. Kasabay noon ay inilabas ng ating bida ang isang libro habang sinasabi na ang libro na ito ay makakatulong kay Zion. Mabilis naman itong kinuha ni Zion kasabay ng pagpapasalamat nito. At agad na din niyang binasa ito, nasabi din niya na sa tingin niya naiintindihan na niya ang mga ilang bagay. Sumagot naman si Jiang na mabuti kung ganoon, kaya pumunta na ito upang hanapin ang tamang daan. Kaya agad na nga nilang tiningnan ni Zion ang buong nasasakupan ng lungsod na kanilang pinuntahan. At maya-maya pa nga, narating na nila ang village na kanilang pupuntahan. Kaya masayang sinabi naman ni Yao na, sa wakas, nakarating na din sila sa Jifu Village, kasabay na pinuri din niya si Zion. Nasabi naman ni Zion na ang libro na galing sa ating bida ay kahanga-hanga. May pagtataka naman na tinanong ni Yao kung ano ang librong tinutukoy nito. Agad naman na ipinakita ito ni Zion. Agad naman na lumapit ang tatlong kambal, nasabi din ng isa na isa itong drawing collection. Nasabi naman ng isa na isa itong kahanga-hanga. Habang ang isa naman ay sinabi na, tatandaan ko ang pangalan ng libro na ito at bibili ako pag uwi namin.
Nagsalita naman sa isip si Zion at sinabi niya habang namumula pa, na sa tingin niya, ang ating bida ang gumawa ng librong iyon. Lumapit naman muli si Zion sa ating bida at tinanong ito kung ano na ang susunod nilang gagawin. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi niya na sabihin nila ang kanilang opinyon. Nagsalita naman si Yao at sinabi nito na pupunta sila sa village at magtatanong sa mga naninirahan dito patungkol sa pagkawala ng mga bata, at upang malaman nila kung saang lugar unang nawala ang mga bata. Napailing naman si Jiang at sinabi niya na maaalarma lamang nila ang mga kalaban sa oras na gawin nila iyon. Makikita naman na walang maintindihan ang 5 sa sinabi ng ating bida. Kaya agad na lamang na ipinaliwanag ni Jiang ang kanyang ibig sabihin. Sinabi niya na ang mga nawawalang bata ay sa village na ito mismo nangyari. Sa makatuwid, ang mga grupo na may dahilan sa pagkawala ng mga bata ay malamang na nasa village din na iyon nagtatago. At kung magtatanong lamang sila basta-basta, malalantad sila. At dahil dito, malalaman nila ang pag-iimbestiga nila tungkol sa kanilang grupo, kaya mas mag-iingat pa sila ng sobra o baka pansamantala silang hihinto sa pagkuha ng mga bata. Nagsalita naman si Zion at sinabi niya na may punto naman ang sinabi ng ating bida. Ngunit kung hindi naman sila magtatanong, paano naman sila magsisimula na maghanap ng impormasyon tungkol doon? Nagsalita naman ang ating bida at sinabi niya na hindi nila kailangan magmadali. Hihintayin na muna nila ang susunod na kaso ng pagkawala. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang pag-iisip na mayroon din siyang nararamdaman na isang malakas na cultivator ang nasa loob ng village.